Isip niyo na po ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? Pagmamahalan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Nanay. Pasensya na po, may commercial, may malat po ka. Pagmamahalan, ang sabi po ng Nanay. Amen? Si Nanay po nasa gitna na may dalang anak. Ano ba, naisip niyo na po ba ang kahulugan ng Pasko? Para po sa inyo, ano po ang kahulugan ng Pasko? Pagbibigayan. Nakita nyo? Kapag Pasko, yung madadamot, nagbibigay. Amen. Nakita nyo, pag Pasko, yung na magkakagalit, nagkakabati. Napansin nyo po ba yan? Dahil pagmamahalan, yung po ang sabi nila. Amen. Ngayong umaga po, tignan natin, ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko? Bakit may Pasko? Amen? Kasi, tumatanda tayo ng tumatanda. Bumibilis po ang panahon. Minsan yung matatanda, parang hindi na napipil ang Pasko. Tama ba? Ay, parang hindi ko na napipil ang Pasko. Hindi ka tulad ng kabataan ko. May ganyan eh. Kung kailan tumanda, hindi napil ang Pasko. Ha? So, bigyan po natin yung celebration po ng Pasko. May iba't ibang dalang kaligayahan ito sa tao. Una sa mga bata. Mga bata, palakpak dyan! Oy, mga isip bata yata yung pumalakpak. Mga bata, nasa labas. So sa mga bata po, ang selebrasyon ng Pasko ay makatanggap sila ng mga regalo. Amen? Masayang-masaya sila na may bago silang damit maisusuot. Sa mga bata. Amen? Sa pamilya naman po, ang dala ng Pasko ay selebrasyon ng reunion. Minsan po, dito sila nagkikita-kita na buong mag-anak. Sa mayayaman naman po, ito po ay pagsha-shopping, na? Dahil marami siyang pera, dahil Pasko, mamimigay siya. Shopping dito, shopping doon, shopping galore. Amen? Yung iba naman po, hindi naniniwala sa Pasko. Ay, lilipas din yan, sabi niyang ganyan. No? Iba't iba po na pananaw sa Pasko, ang atin pong nakikita sa ating paligid. Amen? So, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? May kwento po sa Bible na kung saan isinaad ang unang Pasko. Tingnan po natin, Lucas 2:1 hanggang 10. Pwede po kang tumawag ng babasa po? Okay lang po ba? Tumawag ng babasa. Dahil nag-okay ka ate, ikaw ang babasa. Lucas 2:1. Nagpanahon iyon, ang emperador ng Roma na si Augustus ay gumawa ng kautusan na dapat magpatala ang lahat ng mga mayayaman ng bansa. Ang mamamayan ng bansang nasasakupan niya. Ito ang kauna-unahang sintos na naganap ng si Quirinius, Ang gobernador, nahiwalay po yung A. Hindi po sila nag-unite. Quirinius, ng gobernador sa lalawigan ng Syria. Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. Mula sa Nazaret na sakop ng Galilea, pumunta si sa Bethlehem na sakop ng Judea sa bayang silangan ni Haring David dahil nagmula siya ang angkan ni David. Kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria na noon ay malapit ng manganak. At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at hiniga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa mga
sa mga bahay, panuluyan. Malapit sa Bethlehem, may mga pastor na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tukat. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning. Sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganon na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay malaking kagalakan sa lahat ng tao. Maraming salamat po. Amen? Yan po ang unang kwento ng Pasko sa Biblia. Amen? Nagkaroon ng census at kailangan magpatala ang bawat isa. Parang sa atin po, nagkakaroon po ba ng census dito? Amen. So nagkaroon po ng census doon at kailangan magpalista ang bawat isa. At nilista po si Maria at si Jose bilang mamamayan po. At ngayon po, ang nakita nyo yung verse 10. Pakita natin yung verse 10. Ayan po ang sabi niya. Sinabi sa kanila ng anghel, nung pong dinalaw po si Maria ng isang anghel, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita. Yung anghel po bumaba, may dalang magandang balita. Ano po yung magandang balita? Na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya tinanong ko po kayo kanina, anong ibig sabihin ng Pasko para sa inyo? Ang Pasko po ay magbibigay daw po ng isang malaking kagalakan. Amen? Kaya tinatanong ko rin po kayo, masaya po ba kayo sa araw ng bukas? Dahil sabi po ng Biblia, ito'y magbibigay ng isang malaking kagalakan, hindi lang sa ilang tao, ang sabi po diyan sa lahat ng tao. Walang tao na hindi naapektuhan ng Pasko. Walang tao na hindi nakakaranas ng Pasko. Lahat ng tao nararanasan ng Pasko at ang Pasko, kapatid, ang magbibigay sa iyo ng malaking kagalakan, sabi ng Biblia. Amen? Kaya pag sasabit ang Pasko, kakaiba ang pakiramdam mo. Sino dito kapag sasabit ang Pasko, iba pakiramdam? Simoy pa lang ng hangin, nararamdaman mo na eh. Meron po bang ganon? Simoy pa lang ng hangin, iba na ang pakiramdam mo. Dahil sabi po ng Biblia, magbibigay ito ng malaking kagalakan. So ang Pasko po ay hindi lang para sa mayayaman. Ang Pasko ay hindi lang para sa mga bata. Ang Pasko ay hindi lang para sa ilan. Ang Pasko ang magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ikaw at ako, kailangan magalak tayo sapagkat ito ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Si Jesus po, hindi tumitingin o nag-discriminate ng tao. Tandaan ninyo. Kaya sa lugar na ito, kagabi po, nag-kausap po kami na pastor at pastora. Welcome na welcome po kami dito at naramdaman ko yung same spirit ng pagtanggap. Parang si Jesus Christ. Sa sagsaban ay pinanganak sa Bethlehem. Amen? Pero bakit ito ang nagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao? Tuloy po natin ang pag-aaral. Bakit pinakamalaking pagdiriwang ang Pasko o okasyon ng Pasko sa buong mundo? Bakit ito ang pinakamalaking kagalakan? Sino po yung sumasagot dyan? May narinig ako. Bakit ito ang pinakamalaking kagalakan? Ito. Ipinanganak si Jesus. Celebration. Birthday ni Jesus Christ po ito. Inuulit ko, parang pasensya na po kayo kung medyo lumalakas yung boss. Hindi po ako galit po. Ganyan lang po ako. Birthday po ng ating Panginoong Jesus. Kapag ang tao nagpa-birthday, naghahanda. Bisa ka? Oo, minsan nga may karaoke pa eh. Bisa na eh. Kapag ang tao birthday po, nagpapaganda, nag-aayos. Amen! Ito po ay birthday. Sarado. Kaya next, anak. Ang Pasko, pinakamalaking pagdiriwang, pinakamalaking kagalakan para sa lahat ng tao
Dahil this is the celebration of our Savior, Jesus Christ. Amen? Celebration ito kung saan isang tagapagligtas na nagligtas sa iyo at sa akin. Sine-celebrate natin ito. Hindi ba masayang mag-celebrate ng isang tagapagligtas? Sino po dito ligtas na? Pasang kamay. Amen! Isa, bibilangin ko. Parang yung iba hindi pa ligtas. Sino po dito ligtas na? Pasang kamay. Amen! Baba. Sino po dito ang hindi pa alam na ligtas siya? Pasang kamay. O, kanina, hindi naman ligtas lahat ah. Sino po dito nag-aalinlangan na ikaw ay ligtas na? Taas ang kamay, huwag kang maya. Alinlangan, doubt. Doubt pa po ba kayo? Sige po, malalaman natin yan mamaya. Huwag po kayong mahiya. Lord po ang bahala sa atin. Amen? Amen! Kaya ito po ay celebration ni Jesus Christ. Birthday po ng ating tagapagligtas. Amen! Ang malungkot po, ang lahat ng celebration ngayon sa buong mundo, nagsa-celebrate po ng Pasko pero hindi kasama ang celebrant. Amen? Nagsa-celebrate sila ng Pasko. Sila lang. Hindi kasama si Jesus. Malungkot yun. Wala yung celebrant. Lahat ng klaseng alak meron ka. Lahat ng klaseng masasarap na pagkain meron ka. Lahat ng klaseng magagandang damit meron ka. Pero yung nagsa-celebrate, wala sa bahay mo. Wala si Jesus sa inyong bahay. Malungkot po yun. Kaya sabi ng Biblia, ito ang magbibigay sa atin ng malaking kagalakan. At kailangan yung celebrant sa araw ng Pasko naroon sa inyong tahanan. Amen! Eh kung halimbawa po si Pastora ay nag-birthday, pinaghandaan nyo lahat, hinandaan nyo, tapos hindi siya dumating. Malungkot? Alam mo? Malungkot, wala yung celebrant. Dapat po kung magsa-celebrate tayo, nandun ang celebrant. Kaya ang ating pagsa-celebrate ngayon sa Christmas party, nandito si Jesus. Amen! Masayang mag-celebrate na nandito si Jesus. Sino masaya magsa-celebrate ka kasama? Amen! Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Praise God. At birthday ko ni Jesus Christ. Now, we celebrate the spirit of Christmas. Dahil ito po, katulad po ng Matthew 12:8, sabi po dyan, for the Son of Man is Lord, given of the Sabbath. In example po, ang Matthew 12:8, na kung saan, ang ating pong pagsamba ay araw ng pamamahinga. Sa ibang relihiyon po, niliteral nila ang Sabbath day is Saturday. Pero hindi po Saturday yon. Amen. Sunday po yon. Amen. At hindi po ang araw ang ating ipinagdiriwang, kundi yung kung sino ang ating pinagdiriwang. Amen? Hindi mahalaga ang araw ng pagdiriwang. Pwede niyong gawing Sabado yan. Pwede niyong gawing Biyernes ang pagdiriwang o celebration ng ating pagsamba. Wala pong kaso yun. Kasi ang celebration po, hindi naman yung araw. Amen? Kundi kung sino ang ating sinasamba. Ganon din po ang Christmas. Kasi minsan nagiging pagtatalo, wala naman sa Biblia ang araw ng 25. Bakit niya sineselebrate? Amen? Hindi po yung petsa, tanda natin mga kapatid, hindi petsa ang ating sineselebrate, kundi yung essence ng Pasko. Yung diwa ng Pasko at kung sino yung sineselebrate sa araw ng Pasko. Kaya nga po meron nagsasabi, araw-araw ay Pasko. Bakit? Kasi araw-araw niya sineselebrate. Dahil si Jesus Christ, alam niya, siya ang tagapagligtas, kaya araw-araw po sineselebrate niya ang Pasko. Wala po tayong pagtatalunan doon. Amen? Hindi po dapat pagtalunan yung ating pong petsa. Amen? Sa punto po ng pagdiriwang, hindi po sa legalidad or legality ng date ang dapat po natin sineselebrate. Ang sineselebrate po is the essence po ng Kapaskuhan. Amen? Christmas, next po. Christmas didn't happen by chance. It happened by choice. Ang Pasko po, hindi nangyari dahil may chance tayo.
iligtas ng Diyos, hindi po. Choice ito ng Diyos na ikaw at ako ay iligtas niya. Amen? It didn't happen by accident. Ang Pasko hindi aksidente. Ito po ay divine appointment ng ating Ama. Hindi magkakaroon ng pagkapako sa krus kung walang isang Jesus na ipinanganak sa sabsaban. Tandaan niyo po yan. Kaya si Jesucristo hindi pinanganak na aksidente. Katulad ng narito ka ngayon, hindi ito aksidente. Hindi po ako naniniwala sa lahat ng nangyayari ay aksidente. Lahat po ng nagaganap sa atin ay magandang plano ng ating Panginoon. May magandang plano po ang Diyos sa lahat po ng nagaganap sa atin. Amen? Bakit hindi aksidente? Sabi po ng Isaiah 7:14 from the Old Testament, dahil dito, ang Panginoon mismo, ang Panginoong Diyos po, ang ating Ama, ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. From the Old Testament, wala pa po si Jesus dyan, right? Tama po ba? Sa Old Testament po, wala pa si Jesus Christ. Pero hinula na po ni Propeta Isaiah na may isang sanggol na ipanganganak sa sabsaban. At tatawagin siyang Emmanuel. Siyempre, pagka may Old Testament, kailangan patunayan ito sa New Testament dahil hinula ito. Patunayan natin sa New Testament, Mateo 1:2-23. Ang sabi kong ganyan, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sino propeta yung nagsalita? Si Isaiah. Ang sabi kong ganyan, magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Pareho Galing po. naman sa bagong higla. Pareho. Yung hula kanina, nagkatotoo. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin, ano pong sabi niya? Emmanuel, ano pong ibig sabihin? Sabay-sabay po tayo. Kasama natin ang Diyos. Praise God. Kaya nung ipinanganak po si Jesus, mula nang ipinanganak si Jesus, tinanggap mo si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Kasama mo ang Diyos. Hindi po nawala ang Diyos. Kaya ang Holy Spirit, pag nyo na pong invite, nasa inyo na. Inulit ko po, ang banal na Espiritu Santo ay nasa iyo na mula nang tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi po nawala ang Diyos. Amen? Natupad ito sa Mateo. Kaya po, kung titignan po natin, sino yung isinilang, hindi ko po nailagay, Lucas 2, mula po kanina sa ating pong pinag-aaralan, 2:11. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ng Haring David, ang iyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Amen? So, meron lang po akong 3 puntos. Ano ang tunay na kahulugan ng Pasko? Nainip na po ba kayo? Hindi po po? Okay lang po kayo? Okay lang po kayo. Mabilis lang po akong magsalita. 30 minutes po. Orasan niyo ako. Oras ako nagsimula. Ano ang tunay na kahulugan ng Pasko? Number 1, pakibasa nga pong lahat. Sabay-sabay po tayo. Ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ayun. Salamat po sa sabay-sabay natin pong pagbasa. Children, papasukin po yung mga bata. Ulit po, sabay-sabay po tayo ang Pagkakatawang tao ng Diyos. ang pagkakatawang tao ng Diyos. Unang kahulugan ng Pasko, the incarnation of God. Si Jesus ay nagkatawang tao. Yan po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Yung pong nararamdaman natin pagmamahalan, pagpapatawad, pagbibigayan, ay bunga na lamang po ito ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Amen? The incarnation of God. Dapat po maintindihan na bawat Kristiyano na may isang Diyos na nagkatawang tao. At mula sa simula pa lang kasama na natin si Jesus. Kasi baka nagtataka kayo, akala nyo si Jesus lumitaw lang sa New Testament. Hindi po.
Si Jesus ay kasama na natin noon pa, John 1:1. Anong sabi ng John 1:1? Nang pasimula. Sabihin po, wala pang mundo. Pasimula nga eh. Naroon na ang tinatawag na salita, ang verbo. Sino yung verbo? Si Jesus. Ang salita ay kasama ng Diyos, Ama. Ang salita, si Jesus ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Simula pa lang po, hindi pa tayo. Wala pa tayo sa mundo. Ang Diyos at si Jesus ay magkasama na. Amen? Kaya po, kailangan malaman ng tao na mayroong nagkatawang tao. Si Jesus yun. Ito po, marami akong nakakasalamuha sa labas. Pastor, alam ko, nakasalamuha mo na rin po ang ganitong klaseng katuruan. Na si Jesus daw po ay tao lang. Nakarinig na ba kayo niyan? Nanay, na si Jesus ay tao lang? Sino naniniwala dito na si Jesus ay tao lang? Wala. Salamat sa Panginoon kasi palalabasin kita kung naniniwala. Si Jesus po ay nagkatawang tao. Sabi ng Biblia, pag sinabing nagkatawang tao, the incarnation, may pinagmulan. Amen? May pinagmulan. Si Jesus ay galing sa pagiging Diyos. At siya ay nagkatawang tao. Diyos siya from God to man. Bakit siya nagkatawang tao? Bakit siya nagkatawang tao? Pero bago yan, sabi po ng John 14, nagkatawang taong salita at namuhay kasama natin. Si Jesus Christ po yun, namuhay, nagkatawang tao. Nakita namin ang kadakalaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Si Jesus po, nagkatawang tao, nakasama natin. Puspos po ng biyaya. The word biyaya po, next, ay grace in English. Ang Greek po ng biyaya ay charis. Pag sinabing charis, biyaya, ito po ay libre gift. Wala pong bayad. Sino po yung biyaya? Si Jesus Christ po na napako sa krus ng Kalbaryo. Nang ibig sabihin ng grace, charis, biyaya, the unmerited and undeserved favor of God. Ibig sabihin, kapatid, si Jesus na grace na biyaya na tinanggap mo. Kung tutuusin, hindi ka karapat-dapat. Kung tutuusin, hindi ako karapat-dapat tumayo sa harap nyo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil kay Kristo, the undeserved, unmerited favor of God, ibinigay sa atin ng Diyos upang kahit hindi ka karapat-dapat, maging karapat-dapat ka. Alam niyo po, kapag ang simbahan ay ayaw magpatayo sa harap, dahil hindi perpekto yung taong gagamitin, lumabas po kayo dyan. Hindi po yung simbahan. Amen. Dahil wala pong isa na malinis sa harapan ng Diyos. Wala pong isang karapat-dapat. Kaya ang ganda ng kanta kanina eh. Hindi na po ako magpapakanta mamaya na pamasko. Alam niyo yung sukdulang biyaya. Ano sabi po ng kanta? Habang hindi karapat-dapat. Tayo po yun. Habang hindi ka karapat-dapat. Habang wala kang kakayanan. Amen? Ang sabi ng kanta, masuklian ka ng mabuti. Kaya niyo bang suklian ng Diyos? Hindi. Wala pong kayang magsukli sa Panginoon. Pero dahil sa sukdulang biyaya ng Diyos, siya, kahit hindi ka karapat-dapat, pinaging karapat-dapat ka ng Panginoon. Amen? Kaya tanggalin niyo po yung self-condemnation. Na kapag nagkamali ka, hindi ka nakarapat-dapat. Na kapag nagkasala ka, hindi ka nakarapat-dapat. Na kapag meron kang nagawa, hindi ka na magpapatuloy. Mali po. Habang hindi ka karapat-dapat, ang Diyos at ang kanyang biyaya ay magiging karapat-dapat sa iyo. Kaya huwag kang magalala. May Diyos na magbibigay sa iyo ng biyaya. Amen? Maging matatag po tayo sa paglilingkod dahil kung atin lang, yung sarili lang po natin ang natin susundan, we are failed.
Hindi po tayo karapat-dapat. Kaya po, Charis, grace, unmerited, undeserved. Lahat tayo undeserved. Amen? Praise God. Kaya sabi po ng 1 Timothy 3:16, walang alinlangan dakila ang hiwaga ng kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ang nagkatawang tao, pinatutuhanan ng Espiritu, nakita na maanghel, ipinangaral sa sanlibutan at inakyat sa kaluwalhatian. Mahiwaga po ang ginawa ng Diyos pagkakatawang tao. Yung iba hindi nila ito magets. Hindi pa nila maunawaan na may isang nagkatawang tao. Amen? Bakit may nagkatawang tao? Bakit kailangan may magkatawang tao? Dahil sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan may mamatay. Kaya may nagkatawang tao, kailangan mamatay. Tatanungin ko po kayo, ang Diyos ba, si Jesus ba ay Diyos? Amen. Amen. Tatanungin ko po kayo, ang Diyos ba pwedeng mamatay? No. Hindi po pwedeng mamatay ang nagbibigay ng buhay. Hindi. Hindi pwedeng mamatay ang isang Diyos. Kaya siya, kailangan niyang magkatawang tao dahil kailangan pong bayaran ang kasalanan. Amen? Amen? Amen. At hindi po pwedeng gawin to ng isa sa atin. Hindi, dahil lahat po tayo'y nagkasala. Si Jesus lang ang walang bahid kasalanan. Siya lang ang pwedeng magkatawang tao at magbayad ng kasalanan upang tubusin ka at ako sa iyong kasalanan. Amen. Walang pwedeng tumubos. Yung mga dugo natin, dugong malalansa, hindi kayang tubusin ito. Ang ating kasalanan. Si Kristo lang po ang tanging tagapagligtas. Amen? Ito po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Nagkatawang tao ang Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao at namatay upang tayo kanyang maligtas mula sa kasalanan at mabuhay kasama niya magpakailan paman. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. At ang dapat po, tao ang tumubos. Kaya si Jesus po ay nagkatawang tao. Bakit kailangan tao ang tumubos? Sino po tutubusin? Tao rin eh. Hindi naman manok. Amen? Kaya kailangan pong tubusin at magkatawang tao ang ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, hindi ko marami akong dinagdag si Lord kagabi, medyo pasensya ko konti lang pala konti. Yung kaligtasan pong nakuha natin sa pamagitan po ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. From Ephesians 2 verse 8 and 9. Sabi po ng Ephesians 2 verse 8 and 9, may Bible po ba kayo dyan? Sige ko na lang po babasa. For it is by grace you have been saved. Sabi po ng Ephesians 2 verse 9. Now, through faith, and this is not from yourself. Ang biyaya raw po ng Diyos ang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi ito galing sa ating sarili. Amen? Hindi po galing sa ating sarili. Ito daw po ay gift. Kaloob ng Diyos sa iyo. Yung pananampalataya ay kaloob ng Diyos sa iyo. Hindi ito galing sa iyo. Amen? Nagkaroon ka ng pananampalataya dahil sa pakikinig ng Diyos. Ng salita ng Diyos. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka nagkaroon ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Kaya nga po kayo narito, nakarinig kayo ng salita ng Diyos, tumanggap kayo, nagkaroon kayo ng pananampalataya. Yun po siya. Eh, hindi po ito galing sa ating sarili. Kaya sabi po ng verse 9, not by works, ang salvation ay by grace through faith, not by works. Dapat paniwalaan nyo na ang kaligtasan ay sapat na ibinigay ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ito dahil sa iyong mga mabubuting gawa. Hindi ka naligtas dahil mabait ka. Hindi ka naligtas dahil marami kang na-donate. Hindi ka naligtas dahil mabuti ka. Hindi ka naligtas dahil mabait ka. Naligtas ka dahil lang sa biyaya ng Diyos. Amen? Ano lang kailangan paniwalaan? Maniwala ko lang kailangan mong gawin. Paniwalaan lang na through grace, by grace alone, through
ng instrumento. Pero Diyos pa rin po ang nagligtas sa'yo. Amen? Maliwanag po, ano sabi ng verse 9? Not by works, so that no one can boast. Hindi po dahil sa gawa natin para wala tayong maipagmalaki. Kasi kung magliligtas ang tao, ng kapwa-tao, magyayabangan lang tayo. Amen. Amen, ay? Pagdating mo sa langit, ano sasabihin mo? Ilan naligtas mo? Ba't mo siya naligtas? Eh, marami kasi akong ginawang mabuti. Pero ang nagligtas po, si Jesus na nagkatawang tao. Para ang lahat ay walang maipagmalaki. Kaya alam niyo po kapatid, sa lugar na ito, sinasabi ng Panginoon, lahat ng meron ka, lahat ng natatamo nyo, lahat ng meron kayo ngayon na tinatamasa, lahat sa aspeto ng inyong buhay, biyaya lang ito lahat ng ating Panginoon. Amen. Wala Amen. galing sa'yo. Wala kahit isa. Tandaan nyo, lahat ng successful nyo galing sa Panginoon. Kahit maganda pa ang buhay mo ngayon, kung bukas hindi ka nabibigyan ng Diyos ng lakas, wala rin yan. Kung bukas wala ka ng knowledge and wisdom, wala rin po yan. Kaya lahat ng matatamo nyo sa inyong buhay, kailangan makita nyo, ito po ay dahil sa biyaya lang ng ating Panginoon. Walang kahit isang galing sa iyo. At alam nyo, ang taong laging nakakakita ng grasya ng Diyos, ang mga tao po laging nakakakita ng biyaya ng Diyos, ay mapagkumbaba. Amen. Amen? Amen. Mapagkumbaba yan, hindi nagmamalaki yan. Palagi nga pinagmamalaki niya yung ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Amen? Amen. Number 2, ito na, nainip kayo? Sige po, sabay-sabay tayo. Ang tunay na kahulugan ng Pasko. Humihina na. Mic po. Sige po, sabay-sabay tayo. Ang tunay. Ayan. Walang dungis na kapanganakan ng Diyos. The virgin birth of Jesus. Napakahalaga na maunawaan po natin na ang kapanganakan ni Jesus ay walang dungis. Walang dungis, ha? Hindi po nagkasada ang ating Panginoon. Mahalaga po yan. Alam niyo po, yung kapanganakan ni Jesus Christ nung panahon ni Virgin Mary, napakahalaga po sa culture ng Israel na dapat ang virginity ng babae iniingatan. Na sa kanya pong kapanahunan. Kasi ang babae na hindi naman pinakasalan o hindi kasal tapos nakipagrelasyon, katulad po ni Virgin Mary na bigla na lang siyang nabuntis, ang tawag po sila, hinahanay sila sa mga prostitute. Kaya yung kalagayan po ni Mary at ni Jose noon ay medyo alanganin dahil nabuntis po si Virgin Mary nang hindi naman pa nagagalaw ni Jose. No? Ganun po ang nangyari doon. So, tingnan po natin sa Matthew 1:18. Pakibasa mo nga, Pastora. Iinulam ako. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Amen? Maliwanag po. Ganyan po ang kapanganakan ni Hesus Kristo, no? Si Maria po itinakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa siya ikasal, nalaman na po na siya ay nagdadalang tao. So doon sa panahon po nila, ang tawag po sa kanya is prostitute. Kasi bawal po yan ng panahon nila. So ipinaliwanag pong mabuti ng anghel. Next, ang sabi po ng anghel, sumagot ang anghel, sasa iyo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo ay ano daw? Banal. Ulitin po nga natin, ang isisilang mo ay banal at tatawagin anak ng Diyos. Ito po, yung the virgin birth of Jesus. Si Jesus po ay ipinanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
linawin natin yan. Marami pang Kristiyano ngayon, Kristiyano na, naniniwala pa rin sila na si Birhen Maria ay Diyos. Tandaan po natin, si Birhen Maria po at si Jose. Si Birhen Maria ay ginamit lang pong sisidlan ng Diyos para ipanganak ang isang tao. Tao po si Maria. Amen, tao po. Tao po ba? Tao si Maria na ginamit po sisidlan lamang upang maipanganak ang isang Diyos na si Jesucristo. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi Diyos si Virgin Mary. Hindi siya Diyos. Sisidlan lang po, pinaglagyan lang po. At ang sabi po dyan, ang banal na Espiritu Santo, sasayo ang banal na Espiritu Santo kay Virgin Mary at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, isisilang mo ay banal. Si Jesus Christ po ay banal. Next. Ang ibig sabihin po ng banal in Greek is hagios. Hagios, ang ibig sabihin po, literally means is uncontaminated. Ibig sabihin, pure. Walang dungis, walang dumi. Si Jesus na ipinanganak dahil siya ipinaglihi ng banal na Espiritu Santo. Dahil kung ang dugo o yung tinatawag na sperm ni Jose at ni Maria ang nakay Jesus, contaminated po yan. May dungis. At dahil siya ipinaglihi dahil sa pamagitan ng Holy Spirit, ang kanya pong ipapanganak ay uncontaminated o walang dungis. Puro. Walang kasalanan. Amen? Kaya kung may mababasa po kayo sa Bible na sinasabi po ni Jesus kay Maria, ano pong sabi ni Jesus kay Maria? Anong tawag niya? Babae o ginang. Hindi po niya tinawag na ina. Amen? Sapagkat si Jesus ay ginamit si Maria upang maging sisidlan ang kanyang kapanganakan. Malinaw po ba? Pati po ako ay nag-aaral ha. Lahat po tayo ay natututo. So dito po, makikita po natin na sisidlan lang si Maria ng ating Panginoong Jesucristo. Walang sino man na pwedeng gamitin po na binhi para kay Jesus. Dahil lahat po ng tao ay may dungis kasalanan. Amen. Sabi po ng Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi po ng Romans 3:23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya walang pwede po na maging DNA ang ating Panginoong Jesucristo, kundi ang banal na Espiritu Santo. Walang dungis. Ito po yung mga verse na pwede nating pagkuhanan na si Jesus ay walang dungis kasalanan. Awit 55:5, ako'y makasalanan at masama pa mula nung ako'y isinilang. Ay, hindi. Ito yung yung verse na tayo'y makasalanan. Next, anak. Ayan. John 8:46, sino sa inyo mga pagsasabi na nakagawa ako ng kasalanan? Wala po. Si Jesus ay walang bahid kasalanan. Wala. Bakit ayaw niyong maniwala kung totohanan ang sinasabi ko? Ito yung dadakpin si Jesus. Next. Lucas 23:4, sinabi ni Pilato sa mga namamahalang pari, sa mga tao, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Ito yung paparusahan siya. So wala pong kasalanan si Jesus. Hebreo 4:15, nadarami rin ang ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil nararanasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Si Jesus po ay hindi nagkasala. Last, number 3, ang tunay na kahulugan ng Pasko. Sabay-sabay po tayo. Amen. Ito po ang pangatlong kahulugan ng Pasko. Ang pagkakasundo ng Diyos at ng tao. Reconciliation of God and man. Tatanungin niyo ako, bakit nagkagalit ba ang tao at ang Diyos? Nagkagalit po? Opo, nagkagalit. Mula nung sumuway ang ating ninuno, sino yun? Si Eva, si Adan. Si Eva at si Adan. Mula nung kinain nila
ipinagbabawal na bunga, nagkaroon po ng pag-aaway. Galit po ang Diyos sa tao dahil sa kasalanan. At dahil sa unang Pasko, ipinanganak si Kristo. Ang unang Pasko ay ang pagkakasundo ng Diyos at ng tao. Amen? Meron pong gumawa ng kasalanan. Pinamana po sa atin yan. Nagkaroon po ng wall between sa tao at sa Diyos. Na nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi po ng Genesis 16:17, ito pong sabi niya, sinabi niya sa tao, makakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa lamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman kung anong mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo, tiyak na mamamatay ka. Dito po ang unang-unang pagkahiwalay ng Diyos sa tao. Nung kinain ni Eva at ni Adan ang bungang ipinagbabawal, ang sabing ganyan, tiyak mamamatay ka. Ibig sabihin po, nung kinain yung bungang ipinagbabawal, ang namatay kay Adan at kay Eva ay ang kanyang espiritu. Hindi po siya, kasi buhay pa sila. Nabuhay sila 93 years. Amen? Kaya po namatay sa kanila, spirit. Ang tao po may tatlong bahagi. Spirit, body, and soul. Ang tao po ay espiritu. Espiritu na may kaluluwan na nasa katawan. Kaya ang tao, kaya nga po sabi kanina na Pastora, tayo'y umawit, tayo'y sumamba sa espiritu at katotohanan. Kasi hindi ka naman makakasamba kung ang spirit mo patay. Kaya nung binuhay ng Panginoon niya, tinanggap mo si Jesus Christ, kaya ka nakakasamba, kaya ka nakakapalakpak, kaya ka nakakapagpuri, sapagkat buhay ang spirit mo mula na tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior. Amen? Nung namatay po ang ating espiritu, dito nagkahiwalay, dito nagkaroon ng pagkakagalit. Pero dahil sa unang Pasko, ipinanganak na ang tagapagligtas na magliligtas sa iyo at sa akin. Ito na po ang panahon ng pagkakasundo. Amen? Ipinanganak na sa sabsaban ng Bethlehem ang isang Diyos na magbibigay ng kaligtasan. Kaya may good news ako sa inyo, hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Sabihin mo ng sa likod mo, kapatid, hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Hindi nagalit ang Diyos sa'yo. Ang hina, parang galit pa rin. Ulitin mo nga, dito naman po sa Sabihin mo harap, naman sa hindi nagalit ang Diyos sa iyo. Amen. Ang unang Pasko ay hudyat ng pagkakasundo ng Diyos at ng tao. Amen? Nandiyan ba? Sige pa. Ang unang Pasko ay hudyat ng pagkakasundo ng Diyos at ng tao. Alam nyo, ayaw ng Diyos mapahamak ang sangkatauhan. Sabi po ng John 3:16, nakagabi pinag-uusapan namin ni Nanay Nida. Napakalawak ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ayaw niya talagang lahat mapahamak. Kung tutusin po, gusto ng Diyos lahat maligtas. Kaya lang ang tao may choice. May free will na pumili. Kaya kung ikaw ay mapapahamak, free will mo yan. Kung gusto mong maligtas, choice mo po yan. Amen? Ang unang hudyat po ng pagkakasundo ng Diyos at ng tao ay ang unang Pasko. Next, ang pag-aalitan ng Diyos at ng tao dahil sa kasalanan ay pinayapa ng Pasko. Kaya pag dumarating ang Pasko, lahat ng tao nagkakaroon ng kapayapaan. Amen. Kapag dumarating ang Pasko, nagkakaroon ng pagpapatawaran. Amen? Pero sana po, araw-araw ito mangyari. Amen? Araw-araw po natin maramdaman ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ang Diyos po ay hindi nagalit sa atin. Masaya ba kayo na hindi nagalit ang Diyos sa iyo? Kaya yung mga nananakot po ng tagapangaral, ikaw susumbain ka pag di ka nagbigay. Ikaw ganito ka pag hindi ka nagbigay. Hindi po totoo yun. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen? Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa mabubuti mong gawa. Alam niyo po ang taong ligtas, namumuhay ng ligtas. Amen. Inuulit ko, ang taong ligtas,
kami gagawa. Hindi ka gagawa dahil sa iyong kaligtasan, dahil ang gumawa ng kaligtasan mo si Jesus. Pero after mong maligtas, kapatid, marami kang magagawa. Amen. Dahil ang totoong ligtas, totoong naglilingkod. At totoong ligtas, masayang nagbibigay. At totoong ligtas, masayang naglilingkod. Hindi napipilitan. Lahat ay totoo kapag ikaw ay ligtas na. Kaya tanungin mo ang sarili mo, baka naman hindi ka paligtas dahil lahat ng ginagawa mo sa pilitan. Pero ang taong ligtas, lahat yan totoo sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Sino po dito ang gustong tumanggap ng totoong kaligtasan? Amen. Ang totoong kaligtasan sa Jesus lang magbibigay. Lahat po ng nagkakaroon pa ng doubt sa kanyang sarili ngayong umaga, pumunta ka sa harapan. Tayo po ay mananalangin. Igagayad kita sa panalangin upang magkaroon ka ng totoong kaligtasan. Lahat na hindi pa sigurado na siya'y ligtas, tayo pong lahat ay aawit. Lahat po ay pupunta sa harapan. Huwag kang mahiya. Si Jesus ang tagapagligtas at kailangan po natin ang isang tagapagligtas dahil walang pwedeng magligtas sa iyo. Walang taong pwedeng magligtas sa atin. Si Jesus lang ang may kampanin nito. Sige po, lahat tayo itatayo. Amen. When we sing the song sa Pulang Biyaya, sige po, lahat ay lalapit sa harapan. Kung hindi man po kayo o nahihiya kayo, lumapit sa harapan. Please, raise your hands. Lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon. Sasabay lang po kayo sa aking panalangin. Close your eyes. Everybody close your eyes. Amen. Lift up your hands to God. Lahat po ng gustong tumanggap ng kaligtasan, libreng kaligtasan sa loob ng Diyos. Hallelujah. Sundin niyo po ang aking panalangin. Diyos ang makapangyarihan. Maraming salamat po Maraming salamat sa pagkakataong ito sa pagkakataong ito na kami na kami ay narito ay narito at tinawag mo. at tinawag mo. Sa oras na ito, Sa oras na ito, inaamin ko inaamin ko na ako isang makasalanan ako'y isang at makasalanan hindi ko kayang iligtas at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Pinagsisisihan ko ang Pinagsisisihan mga bagay na ito ang mga bagay na ito na nagawa ko na nagawa ko sa aking buhay. sa aking buhay. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos bilang aking Diyos at tagapagligtas. at tagapagligtas. At simula ngayon, At simula ngayon, ikaw na ang siyang ang siyang gumabay sa aking buhay. sa aking buhay. Tinatanggap kita Tinatanggap na kita ikaw ang Diyos na ikaw ang Diyos na ipinanganak, na pinanganak, nagkatawang tao, katawang tao, namatay, namatay, at muling nabuhay, at muling babalik at muling babalik sa takdang panahon. dang panahon. Maraming salamat, Panginoon, Salamat sa Panginoon kapatawaran sa kapatawaran ng aking kasalanan. ng aking kasalanan. Maraming salamat din. Maraming salamat. Isinulat mo na Sinulat mo na ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Jesus' name. Amen. 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 Ako lang po ang mananalangin, Lord, salamat sa iyong sukdulang biyaya. Sa umagang ito sa lahat ng mga taong tumanggap sa iyo ng kaligtasan. Ang kaligtasan ito hindi na mawawala. Ang kaligtasan ito'y galing sa iyo. Regalo mo ito, Panginoon. Wala kaming ginawa, wala kaming binahagi dito. Ikaw lang ang aming tagapagligtas, Panginoon. At sa oras na ito, salamat, Lord, sa lugar na ginamit mo na maraming kaluluwa ang nakatiyak ng kanilang kaligtasan. At ang Paskong ito ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng pagkakataong iligtas mo. Kaya maraming salamat po sa iyong kapurihan at kalwalatian sa pamagitan ng anak na Jesus. Tayong lahat po ay awit sa Panginoon. Habang hindi tayo karapat-dapat sa biyaya ng Panginoon, let us sing this song. Hallelujah. Gawin natin itong isang prayer. Amen. Praise God. Habang hindi harapat-dapat, pagkukulang ng habang
at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di na mahirap na kapananan sa walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Pero ginawa mo kaming karapat-dapat, O God. Dahil sa sukdulang biyaya mo. Dahil sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat kami, Panginoon, na hindi karapat-dapat. Lahat kami, Panginoon, na wala pong karapatan, O God. Pero ginawa mo kaming karapat-dapat. O Lord, thank you so much, Panginoon. Walang makapagbibigay ng ganyan dakilang pag-ibig sa amin, kundi ang iyong anak na si Jesus lang. Kaya maraming salamat po. At sa lugar na ito, na yun ang pinagpala, pinagpala ng napakataas na pabor. Lahat kami dito ay pinatawad mo na. Pinagpala, pinayaman, pinalusot, pinalakas at mabubuhay na mahaba, O God. Kaming lahat ay pinagtagumpay mo na, Panginoon, sapagkat kami lahat iyong mga anak. Maraming salamat sa lugar na ito. Lahat kami niligtas mo. At ito ang tunay na kahulugan ng Pasko. You are our salvation, O God. Thank you, Jesus. Maraming salamat po. Lahat ng kaburihan at kalwalhatian, ibinabalik namin sa tanging pangalan mo at iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Praise God. And the big idea is, sige po, balik natin. Ang big idea po natin, in Christ, Christmas is about salvation. Sabihin mo sa katabi mo, Christmas is about salvation. In Christ, Christmas is about salvation. Palakpakan mo ang Panginoon. Amen.